Andito sa akin ang pinakamabilis na gaming phone in the world. Mali pala yun. Andito sa akin ang pinakamabilis na smartphone in the world. None other than the None other than the Red Magic 11 Pro. Currently, merong 4 million points sa Tutu benchmark daw. Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor. May napakalaking battery, 7,500 mAh with 80 watts fast charging. Tapos, sama mo pa yung kanyang state-of-the-art gaming shoulder triggers. Pinakamaganda niyan sa market. Walang katulad. At ibalik mo na rin si Moira dito. Pangpatigas sa inyo kapag malambot kayo. Hindi na para sa mga gamer na mainit yung laro. Para na rin sa mga nag-iinit. Mukhang panalo na siya. Kaya lang mayroong isang malaking problema. Medyo may kamahalan na po siya. Kung si Xiaomi pabilis na pabilis at pamura ng pamura, ito naman at si ROG Phone ay pamahal ng pamahal. Sa tingin ba nila kaya nila makapag-compete katulad ni Samsung and Apple by distancing themselves from the rest? Diyan nadali si ROG at alam nyo na ang nangyari. Is this also the last Red Magic flagship phone in the world? Parang ramdam ko na guys. Kasi bakit pa magaganito kung kaya mo naman magaganito? Or kung may pera ka naman para dito, why not magganito ko na lang? But let's find out if it's actually still worth it. Are high-end gaming phones still worth your money? Let's find out. I was binge watching Unbox Diaries. Ooh. Malungkot, pero if mag-merge siya with Xiaomi, Redmi Magic, eto na, ang Red Magic Pro. Tama na yan. Bakit ang liit ng box ko? Bakit sa iba may malaking box na special? Reviewer ako, tapos wala akong special box. Well, this is the non-plus version. Yung plus kasi is parang water cooling lang, plus faster charging. Parang hindi mo siya kailangan. Malaki ang tipid mo dito. Let's go! So we've got here Red Magic Win More Games. Kapag meron kang ganito, mas marami kang panalo. Totoo ba? Kahit banong pa. And there you go. Yan po yung kanyang logo. Oh, by the way, kung hindi mo ba alam hindi po yan swords. Helmet po yan. O ayan helmet. Inside, we're getting the SIM ejector pin na malaki. Tapos sa kanyang maleta casing. Very simple lang. And here's the quick start guide. Yun ang laman ng malit na box. Ito na po yung phone. Look at that. Very nice. Ay, salamat. Paper ang cover. Mamaya na yan. May cardboard dito. Red Magic. We've got here the 80-watt charger. At yung kanyang Type-C cable. And that's pretty much it. So this is the phone. Ooh. I gotta say, mas pina-improve na po, mas pina-flagship na po ang itsura ng Red Magic 11 Pro. Pero para sa akin guys, pangit po yung design niya. If you look at something like Poco F8 Ultra, tingnan mo naman yung design na yan. Nilabas ko si S25 Ultra ni Samsung. Side by side, hindi po ganun kaganda ang design ni Red Magic 11 Pro. Pero nag-improve na po sila kahit konti. Kasi before guys, kung nakita nyo yung kanilang lumang phone, mukha talagang alien, mukhang out of this world. Parang medyo nakakaya na ilabas at ipagmalaki. O, tingnan nyo to kung ginalingan talaga nila sa design, kasi mga tao, madalas nilalagyan ng casing yung kanilang cellphone. At kung makikita nyo, tinakpan niya yung buong design ng likod. Mas basic na siya at hindi mo na rin ma-appreciate yung kanyang design kanina. And with this, parang hindi talaga siya pagmamalaki, di ba? It becomes more of a functional device na lang siya. Pero syempre, hindi naman tinipid yung kanyang durability. Corning Gorilla Glass material naman yung kanyang display sa harapan. Aluminum po yung kanyang frame. Meron siya mga antenna band, so metal yung body niya. At glass back naman po siya, so it really feels lang like a flagship device. Ito po ay 6.85 inches. Ka-shape niya si Samsung Galaxy S25 Ultra. Rectangular yung shape nila. Mas ma-curve lang po si S25 Ultra. And sa harap, uy grabe. Sobrang impressive talaga ni Red Magic 11 Pro na you can't distinguish which is which. Na based on its size and shape and structure, ang pinakamalapit niyang shape ay si Samsung S25 Ultra. 6.85 inches po si Red Magic. 6.9 inches naman po si Samsung S25 Ultra. Ayan para silang rectangular. Wala pong punch hole pero may selfie camera si Red Magic 11 Pro. Nakatago at tumalabas na full screen siya na walang punch hole sa harapan. Walang notch whatsoever. So meaning kapag nanonood ka ng mga movies dito, buong-buo ang inyong experience. Walang distraction, walang irritation, para sa mga maarte. Now this is the right way to design yung kanyang likod, which is hindi in the way yung camera sa inyong gameplay. Flat na flat po yung camera niya sa likod. Walang umbo. Tapos, nakita niyan, ito lang yung cellphone na mayroong butas sa gilid. May butas sa gilid. Yes guys, binutasan po ni Red Magic sa gilid para merong airflow dyan. Of course, meron po siyang fan dyan sa gilid. Merong fan ang cellphone na to? Parang PC Beans? Parang laptop? Yes, meron pa siyang fan sa loob. Umiilaw pa yan. Oh, binuksan po ang kanyang fan. Ba't ganun yung tunog? Ganun ba ang sound pagka nagbubukas ka ng pindelador? Dapat ganito! Nag-develop nito. ROG! Balik ka na ROG! At may pailaw sa likod. Ayan, may pailaw dyan.
May pailaw din dito sa camera part dito sa likod. And that, my friends, is yung fan. Ito na yung fan, no? Tapos, pag tumingin ka sa gilid, ayan po, ayan. Umiilaw din sa gilid. So, Vince, para saan yung fan na yan? Ito kasi yan. Baka kasi na-experience mo na yung naglalag yung phone nyo o nag-frame drops during hapon or tanghali. Para siya doon. Para hindi siya mag-frame drops. To keep your phone cooled, stable, para hindi siya mag-melt. Kasi, guys, kapag sobrang init, delikado yan sa components nyo, masisira. Also, kinapalan talaga niya ng todo. Ito pa yung napaka-kapal na phone. Pwede naman mas minipis dito, pero sinadya talaga niya para mas may space po to breathe inside of the phone. Parang PC casing lang. The bigger, the better. Kasi mas marami siyang airflow. At dahil dyan, hindi lang po dyan yung kanyang butas, pero di siyang butas sa kabila. Magkabila po yung kanilang butas. Now, aside from dyan, meron pa siyang mga gaming-like features na specific lang para sa kanya. For example, para sa isang flagship phone, siya lang po yung merong katanging-tanging headphone jack. Kung lahat na lang po ng mga flagship phone ay wala na po silang headphone jack, ito, ni-retain pa rin niya. Buhay na buhay pa rin siya. Alam na alam niya na dapat dyan talaga yung placement niyan. Kaya kapag nilalaro ka ng ganyan, hindi po tumatama ng todo sa palm nyo. Para kapag ginagamit mo siya, hindi siya nakaharang sa inyong kamay. Pwede siyang lumusot ng parang ganyan. Napag-isipan talaga na mabuti. Social, mukhang audiophile phone to Isa pang kakaiba sa kanya is meron siyang gaming shoulder triggers. Meron siyang mga extra buttons sa kanyang side na pwede mong pindot-pindutin in-game. Pwede mo siyang i-map sa kahit anong button sa screen. Technically making your phone like a gamepad. Ito, scope, fire. Scope, fire. Para pang PS5 na yung dating. And lastly, ito yung kakaiba sa kanya. Meron siyang extra slider dito, itong color red, para gawin niyang gaming console ang inyong cellphone. And just like that, from home screen, ito na po yung bago nyong home screen. Which is very similar sa mga home screen ng mga PS5, Nintendo Switch. Ganito po yung itsura nun na puro games lang. This looks like fun. At hindi lang po yun meron po siya mga ibang bagay na na-activate para mas gumanda yung gaming experience. Kapag ka-in-off mo yung game mode na slider, babalik siya sa home screen. Now, pwede mo siyang gamitin like your usual smartphone. Vince, hindi ko pa rin mag-gets bakit namamatay na yung mga gaming phone ngayon. Mukhang okay naman yan. Sana nga meron akong ganito. Hindi kasi yon. May malaking rason kung bakit goodbye na to. Okay, so you've seen the features. Ano na yung kakaiba sa kanya ngayon? Oo, mabilis yung kanyang processor. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tinry ko na ibang beses. Ito na ba yung pinamataas na nakuha ko? Yung display, yung pinakakaiba sa kanya, malaki, malapad, kumpleto, walang punch hole, walang any distractions whatsoever. Maliit yung bezels. I think this is the best display I have ever reviewed. Period. Talagang panalo sa gaming, panalo sa entertainment, watching movies. Kumpleto siya. Napakapalit ng display. Sobrang monster ang specs. AMOLED na, 144Hz refresh rate, up to 1,800 nits of brightness, and up to 520 Hz touch sampling rate. So parang sobrang na-inlove ako sa display niya habang ginagamit ko siya everyday. Ang smooth kasi niya tingnan. Kahit sa Facebook, ang smooth tingnan. And by far, sa kanya lang po ako nag-enjoy ng sobra when it comes to playing Mobile Legends. This is one of the more expensive ways to play Mobile Legends. Kung Mobile Legends na pala, ito pa yung binili mo. Isang word lang, overkill. So yun, kompleto siya, pinakamabilis daw siya. So paano na yan, Vince? Puro ka naman maganda Ka lang. Kung magalit. Explain ako Wala, actually mabilis siya. Sa sobrang bilis niya, wala na problema sa performance. Matagal maubos yung battery. Napakaganda ng display. May gaming shoulder triggers. Nag-enjoy naman po ako. Pero how much are you willing to actually pay for all of that? Kung yung laro lang is Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact, which is lahat yun ay kaya mo namang gawin dito at half the price. Mas pogi pa. Pero honestly, syempre, meron naman talagang niche market itong phone na to. Ayaw ko pong mawala si Red Magic, guys. Nawala na po si ROG phone. Pero syempre, don't take away yung ganitong klaseng technology from the very few na kinakailangan pa rin yung headphone jack, yung ganitong display, yung built-in fan, at si Moira. Speaking of Moira, yes, meron pa rin siya Moira dito. Yung kanyang AI avatar daw. Ayun may app pa nga dito. Pag binuksan mo, ayan na po siya. Mukhang tinanggal na yung kanyang boses kasi skandalosa. Pero pwede mo siyang hawak-hawakan, kilitiin, ayan. At maraming Red Magic fans ay kailangan ito. Pwede mo rin siyang gawing wallpaper, ayan. Pwede mo siyang hawakan dyan sa wallpaper. Yes, may swimsuit na siya para lagi mo nakita yung legs niya. Kung kulang pa yan, pwede mo pang gamitin yung AR camera. Ayan, meron siyang AR model. Pwede mo siyang ipatong kahit saan. Pero ito, ginagawa ng mga Red Magic fans. Ayan. Oh my So, God. pwede mo siya ilagay dito sa baba. Hell no. Ayun. Pwede siya palakihin, guys. Ayun. Wait lang. Pwede baguhin yung kanyang Pwede mo pang baguhin. Ayan, nakahiga What naman is that? siya. O, picture. Oh! High-tech Red Magic. Ayan, di ba? May pa kasang sample sa bahay. Yun talaga ang binabayaran ng mga Red Magic fans. Pero ito, seryoso.
Going back sa Poco F8 Ultra or kahit sa iPhone S25 Ultra, guys, kahit sa Infinix GT30 Pro, kaya mong laruin lahat po to. Mobile Legends, Call of Duty, o meron pa ngang gaming shoulder triggers yun, di ba? Ang nakikita ko kasi, ang problema na ay hindi yung phone, hindi yung processor. Ang problema na is yung mga laro dito sa Play Store. Mukhang, syempre, sagad na talaga ang performance for most games in the Play Store. Even the Poco X7 Pro is enough for Genshin Impact. Something na 12,000, 13,000 pesos lang. Sa Mobile Legends, hindi ko masyado na-appreciate ang paggamit ng gaming shoulder triggers sa game na to. I was still winning games. I was still enjoying with minimal resolution. Pero kasi in terms of the graphics, talagang mas matindi talaga kapag dito sa phone na to. The game is parang na-max na yung resolution niya. Sobrang sharp tingnan, grabe yung details, grabe yung contrast. You will surely love the graphics on this phone. Pero kasi, how much different is it compared sa mga ibang cellphone? Like, the iPhone, parang hindi ganun kalaki ang difference nila, guys. Even sa GT30 Pro, hindi rin ganun kalaki ang difference. Siguro sa resolution na lang. So Call of Duty talaga ako nag-enjoy ng todo. Kasi nga, doon gumagana yung kanyang gaming shoulder triggers ng todo. I love how the speaker is perfect para sa Call of Duty. Kasi nga, wala masyadong bass, talagang perfect siya for footsteps. Rinig na rinig mo talaga. Very sensitive yung display, nakakasabay talaga yung display sa inyong galawan. At yung graphics, panalong-panalo, naka-max pa. Wait, what is this? 144 FPS? Wait, meron pala siyang 144 FPS sa Mobile Legends. Brand new daw to na feature na nakita ko lang sa Red Magic 11 Pro. So, kung important sa inyo yun, wala ko naramdaman na difference, guys. Yun na naman. Not unless sobrang sensitive na inyong mata. Anything greater than 100 FPS, parang hindi ko makita ang difference talaga. Siguro matanda na ako. Sa Genshin Impact naman, ayun. So, meron siya mga iba ditong features na can help you, like auto picking up the items and things like that. Auto switching of characters. That is kung gano'n ka-importante yung Genshin Impact for you. Kung hindi ka naman nagkakaroon ng gano'n, ayun lang, guys. Ano ba yung mga games na pwede mo laruin dito, di ba? Siguro sa emulator, ayun. So, napakaganda niya for emulation, mabilis, and you also get to map yung kanyang shoulder trigger buttons dun sa on-screen buttons. Kaya lang, that's pretty much it. Rise mode is pretty fine lang naman din sa akin. Pang boost down na kanyang performance in-game dun sa kanyang game mode. I just feel that everything else is just gimmick na lang for me. I didn't really use yung mga ibang features na yon. Kung nakatulong ba talaga ito sa gameplay ko or not, it is up to you guys to kalikot na lang siguro if it's worth it talaga na kunin tong phone na to. But for me, it's a hard sell. It's a hard sell. Which brings us to camera. Ito na naman So the camera on this thing is solid, no? 50MP wide angle lens. May 50MP pa siya na ultra wide angle lens. Wala po siyang telephoto lens. Can shoot video up to 8K 30 frames per second. At meron pa siya 16MP selfie camera na nakatago. And these are the results I got with the phone. Now siguro kung mid-range phone na to, okay na po to. Like, sharp man po siya, maganda yung quality, pero ayun lang, guys. Dapat siguro nag-hire sila dito ng camera person, no? Para makita yung color accuracy kasi hindi color accurate. Medyo napepekean ako sa colors. At para may filter lagi po yung photo. May beautification naman daw po siya, pero everything just looks cartoonish in my opinion. Parang ginalingan sa lahat except lang yung camera. And guys, wag na po kayo mag-expect masyado sa kanyang selfie camera. It's not really good. Siguro yun po yung pinakamalaking downside niya dito, which is yung selfie camera niya, ay tago. I think it's underneath the display, kaya dumagdag dun sa pagkamalabo niya. Parang nag-fade lang po siya. No, alam ko ibabash ako ng mga Red Magic fans out there, pero hear me out. Ganito kasi yan. Ang nakikita ko, si Red Magic ay parang taga-assemble na lang. Siguro meron silang mga advantages software like yung kanilang game mode. Pero yung in terms of na overall ecosystem nila like yung software, yung camera, medyo sobrang iwan na po. Si Xiaomi, since meron siya mga flagship talaga na smartphones na pang camera, yung ibang camera niya is parang binibigay niya sa mga ibang gaming phones niya, which is already mature yung ganong klaseng platform. At hindi nakukuha yun ni Red Magic. Plus, masagana pa sa update si Xiaomi. Ito, hindi ko na lang sure. Pero one thing is for sure, kapag nagtagal ang ganito, feeling ko, mahihirapan na po si Red Magic na makakuha ng kanyang mga buyers. Everybody will just choose this instead of this. Better design, same performance, mas maganda yung camera, mas okay yung kanyang ecosystem, mas okay yung support, mas pang matagalan. Ito kasi napapansin ko, parang after 6 months, 7 months, parang nasa marketplace na agad, binibenta na. Delikado yun, guys. But with my limited time with this phone, I truly enjoyed my experience, no? With the display, napakaganda ng display niya at walang katulad ng display niya. Na-appreciate ko din yung headphone jack kasi audiophile din po ako, audiophile. Gusto ko laging high-end yung sounds na pinapakinggan ko, especially for gaming. At kung umiinit ba siya o hindi, umiinit po siya
kahit may fan na po siya, umiinit pa rin po siya. At alam na rin to ng mga Red Magic fans. No, kahit meron siyang fan, umiinit sa Mobile Legends, sa Call of Duty, kahit hindi gano'ng kabigat guys, umiinit pa rin po siya. Especially when charging, mas uminit pa siya. Yun nga lang, napansin ko, hindi po siya nag-frame drops. Even na kahit mainit po siya. So, para sa akin, kung meron talagang pera pambili nito, more likely, magaganito ko na lang. Or magaganito ko na lang. Well, kung may pera naman ako, dito na ako. Pero, if nagtitipid talaga ako, ito yung mas superior na product, guys. Now, hindi ko po sinisiraan ito si Red Magic. Hindi ko po sinisiraan yung kanyang produkto. Yun na po yung experience ko sa kanya. At hopefully, makuha po ito ni Red Magic kasi nga, ayaw ko po siya mawala. I really love the brand. But if it continues like this, kayang-kaya talaga siyang talunin ng ibang brands. And I simply don't want it to have the same path as the ROG phone. Pero yun, nagustuhan mo ba tong phone na to? Or not? Let me know guys in the comments below. Kung galit ka sa akin, let me know guys in the comments below. Pero kung di ka galit sa akin, mag-subscribe ka na, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Thanks for watching Unbox Diaries. Woohoo!